Gusto mo bang malaman kung paano kumuha ng passport ngayong August 2024? Kung interesado ka, tapusin at panoorin mo tong video na to para masundan mo ang step-by-step process kung paano kumuha ng passport ngayong August 2024. Bago ko ituro sa inyo ang step-by-step process kung paano kumuha ng passport ngayong 2024, ay meron muna ako sa inyong ipapakita dito sa screen ng mga acceptable IDs na hinahanap ni DFA bago kayo pumunta doon kapag kayo ay nakapagpa-appointment na, para hindi na kayo maabala sa oras na kayo ay nandun na. Just to make sure na kapag na-provide nyo na ang mga valid ID na nandyan, or meron kayo, ipa-photocopy nyo na. Yung mga list ng requirements and acceptable IDs ay kinuha ko lang din sa website ni DFA. So, kung gusto nyo i-confirm at i-double check, feel free. Pwede kayong pumunta sa website ni DFA para ma-double check nyo yung mga list ng requirements. Sa mga requirements, ang pinakamahalaga sa lahat is yung PSA. So, kung ngayon mismo at napapanood mo tong video ko ay wala ka pang PSA, mas mainam or mas mabuti na kumuha ka muna ng PSA birth certificate bago ka magpa-appointment. Kasi ang appointment dito sa DFA is 24 hours lamang. Kapag hindi ka nag-confirm ng appointment kinabukasan, hindi mo siya binayaran, so not valid ang appointment mo. At yung slot na napili mo is ibibigay yon sa magpa-appointment kinabukasan. So just to make sure na bago ka mag-book ng appointment sa DFA, kailangan lahat ng requirements na nakita mo is meron ka na at nakapagpa-photocopy ka na para hindi ka na mahihirapan kapag magbabayad ka na ng iyong appointment. Kapag na-provide mo na ang mga requirements at na-compile mo na lahat ng ito at nakapagpa-photocopy ka na, pwede ka na magpa-appointment kay DFA. So, paano ba magpa-appointment kay DFA? So, dito na natin sisimulan yung step-by-step process sa pagpa-appointment kay DFA. Kaya mas mainam na huwag mong i-skip ang video na to at ituloy-tuloy mo lang ang panonood mo para malaman mo kung ano yung mga proseso at mga dapat mong tandaan kapag ikaw ay nagpo-proseso na ng passport. So, ayun, magbubook na tayo ng appointment kay DFA. Kung meron kang laptops, personal computers, and cellphones, mas mainam yan. Maaaring gamitin natin yan sa pagbook ng appointment kay DFA. So, kung ano man magamit yung search engine, mapa-Chrome man yan, or Google, nasa inyo kung anong gusto nyo gamitin. Just to make sure lang na malakas yung internet nyo kapag kayo ay magbubook na. So, paano ba magbook? Tara, sundan nyo ako. Sa inyong mga search engine, i-type nyo lang www.dfa.gov.ph. Kapag na-type nyo na at lumabas na yung homepage ng DFA, sa right side or saan mang part ng website ng DFA, may makikita kayo dyan na search bar. I-search nyo lang at i-type nyo online appointment, then search. Schedule an appointment. And then dito sa region, may mga pagpipilian kayo, Asia Pacific, Europe, North America, South Africa. Siyempre, Asia Pacific tayo. So, country Philippines. And then yung site, piliin mo kung saan yung available at pinakamalapit sa inyo dito na DFA site. So, ako kasi Montalban. So, pinili ko is SM City Manila or NCR West. Kayo, kung saan kayong lugar, nabibilang. So, kayo na bahala pumili dito. So, after that, click nyo. Then, after that, confirm mo. And then next, after a few minutes, ito ang makikita mo. So dito makikita mo ang mga available ng araw na pinili mong DFA site, which is yung kulay green. At yung mga red naman is fully booked na siya. So 28-29 yan ang available sa SM Mega Mall. Ito ay example lamang kapag ikaw ay magbubook ng appointment. So nakikita mo lahat ng oras ay fully booked. So, dito naman sa green, yan. Ayan ang mga petsa kung kailan available sa petsa ng September. So, yan. Bahala ka na mag-decide kung ano yung available mo na araw dyan sa mga available slot ng DFA. At kapag nakakita ka na ng available slot sa araw na yun, click mo lang, I am not robot, and then tap next. So, after a few minutes, so ayan ang tatambad sa'yo. So, merong warning sign. So, ayan, ready. Agree mo lang siya. And then, ilagay mo na dito ang phone number mo. Yung active phone number. And then, ilagay mo na rin dito yung active email address. Kasi dyan mag-i-email si DFA kapag na-confirm na yung appointment mo. Kailangan alam mo yung password niyan or kabisado mo para
hindi ka mahirapan kapag nag-confirm na si DFA sa'yo. So, yun. Yung ibang personal information, bahala ka na maglagay. Ito ay example lamang para meron kang reference or sundan kapag ikaw na ang gumagawa ng ganitong booking appointment. So, after nyan, kapag okay na, lahat ng information, personal information mo, napilapan mo na, yung number, yung email address, lahat ng personal information mo sa baba, click mo na yung confirm. Then, after mo maklik yung confirm, may i-email sa iyo si DFA sa pre-provide mong email address. So, ang nakalagay doon, This is not your booking confirmation. kasi hindi mo pa siya nababayaran. So, meron siyang i-email sa iyo na reference code or reference number, yun ang babayaran mo ngayon sa mga trusted na bayad center. So, ibibigyan kita ng tip kung magkano. Nakalagay doon sa email ni DFA kung magkano yung price, which is 950. So, meron ka pang babayaran na 50 pesos doon sa trusted bayad center na fee. So, a total of 1,000 pesos. So, mag-provide ka na ng 1,000 kapag pupunta ka sa bayad center. So, paano naman ba ang pagbabayad ng online booking appointment? So, again, kapag naka-receive na kayo sa inyong mga email address na provided galing kay DFA na meron ng nakalagay na reference code, pumunta lang kayo sa mga pinakamalapit na trusted bayad center. And then, sasabihin nyo dun sa guard, magbabayad po ng online appointment kay DFA at bibigyan kayo ng guard ng slip. At yun ang pipilapan nyo, lahat ng information doon, kasama na yung reference code na binigay ni DFA. So, after nyo makabayad, within 24 hours, mag-i-email sa iyo si DFA. Pero hindi naman minsan tumatagal ng 24 hours. Sa akin kasi, after ko makabayad, tumagal lang siya ng 5 to 10 minutes. Meron na agad akong na-receive na email. Ganon din sa inyo, may marireceive kayong email. Nakalagay doon yung personal information sheet na pinilapan nyo sa inyong online booking appointment, 2 e-receipt, at isang DFA reminders. Kung ano yung mga dapat nyong isaalang-alang at tandaan kapag pupunta na kayo on-site doon sa mga DFA site na napili nyo. So, yun. Yung mga papeles na yun is confidential, so hindi natin pwedeng i-plug dito. Kayo lang din ang makakaalam nun kapag nakapagbayad na kayo. So, once na na-payment nyo na at in-email na yun na yung pinaka original appointment nyo kay DFA. Lalabas na doon yung mga code. Makikita nyo yun. Yung date, kung kailan kayo nagpa-appointment, yung oras, yung appointment code, lahat ng yun, lalabas doon at makikita mo na lang siya. So again, bago kayo pumunta doon sa inyong mga DFA site, pinapaalala ko lang ulit, palagi kayong mag-double check or triple check ng inyong mga papeles or yung mga requirements para hindi na kayo maabala pag kayo ay nandun na. At ayun na nga, dumating na yung araw na pupunta ka na on-site kung saan site ka nagpa-book ng iyong online appointment, PDFA. So, ito yung mga dapat mong isalang-alang bago ka pumunta doon. Para hindi ka na maabala at hindi ka na bumalik pa ulit. Kasi, once na hindi mo dala lahat ng mga kailangan mo, and I'm sorry to say, hindi nila ipaprocess ang iyong online booking appointment. So, ano nga ba mga dapat mong dalhin? So, doon sa in-email ni DFA sa iyo, may nakalagay doon ng mga important reminders. Unang-una na doon is, yung date kung kailan ka pupunta. Kailangan, sa araw na mismo na yun, pumunta ka, sumipot ka doon sa binook mong appointment. And then, dapat, before ng oras ng iyong appointment, kailangan meron kang adjust na at least 30 minutes bago ka pumunta doon. Kasi mas mahalaga yung mas maaga ka doon sa binook mong oras ng appointment mo para hindi ka nagaanong ma-hassle. Kasi hindi lang naman ikaw ang nagpabook ng appointment ng araw na yon. Mahaba yung pila at hassle pa. So lalo na kung malayo ka pa, di ba? So yun, kapag nandun ka na, kagaya ng nangyari sa akin, kagaya nito, o di ba? 30 minutes yung ano ko diyan, yung
pagitan ko dyan, yung advance ko. Kaso, di ba, sobrang aga nila, nasa likod pa din ako. So, yun ang nire-remind ni DFA kapag nandun ka na on-site. So, yun, kapag nandun ka na, ilabas mo lahat ng mga kailangan mong requirements, which is yung email confirmation, kasama yon. Yung 4 na papeles, ano nga ba yon? Yung personal information sheet, yung 2 e-receipt, at saka yung important reminders, kailangan yun. So, pipila kayo dyan at aantayin yung tawagin kayo ng guard. At after nun, pupunta ka na doon sa information desk. Doon sa information desk, sa pinakaunahan, titingnan ng mga staff doon yung dala yung mga requirements. I-confirm nila, tatatakan kung anong date at pipirmahan nila yun. So after ma-confirm yung mga papeles sa dala nyo, yung in-email sa inyo ni DFA, papasok na kayo doon sa processing. Paalala ko lang sa processing, bawal gumamit ng cellphone. Bawal mag-video, bawal mag-cellphone. Kasi may mga surveillance camera doon. May mga CCTV doon. Kapag nag-cellphone ka or nag-take ka ng selfie, nag-take ka ng kahit ano doon, sisitahin ka ng guard on duty doon. So, yun. Kapag nasa processing ka na, ihanda mo lahat ng mga kailangan. Yung in-email ni DFA sa'yo, and yung PSA mo, at yung valid ID, at yung other documents. Kasi kapag nagkaroon ng problema, yung acceptable IDs mo, hindi ka sure doon, meron pa siyang kukunin na mga ibang supportive documents. So, mahalaga talaga prepared tayo, meron tayong mga dalang other documents. So, yun. So, kung sakali man doon sa ginawa mong online booking appointment is may mga error doon, pag-uusapan natin yun sa susunod na video. So, ang pag-uusapan lang natin dito is yung proseso kung paano ma-process yung online booking appointment nyo. So, kapag ikaw na sa pila, tinawag ka na, at andun ka na sa unahan, lahat ng mga itatanong sa inyo ng staff doon, kailangan sabihin mo yung totoo, at kung ano yung nakalagay doon, yun talaga yung dapat mong sabihin sa staff na magtatanong sa'yo. So after doon sa processing, kapag okay na na-process ng mga staff doon, didiretso na kayo doon sa tinatawag na encoding. Kung saan i-encode na lahat ng information mo na pinilapan doon sa personal information sheets mo. Mag-aantay ka doon na tawagin yung pangalan mo, or mag-aantay ka sa pila na ikaw na yung bumungad doon. So kapag ikaw na ang nasa bungad ng pila, just to make sure lang na maayos yung damit nyo, kahit gaya na to, or polo, depende, basta malinis, white t-shirt, okay. So, magla-login ka doon sa logbook nila na attendance, then i-interviewin ka ng staff doon sa encoding, tapos after, basta personal information mo yun, ikaw lang din makakaalam nun. So, tatanungin ka kung tama na or meron pang mali, para bago nila yun i-encode, makasiguro muna sila na maayos or tama lahat ng i-encode nila. And then, magta-take ka ng picture. Yun. Tapos, biometrics. Tapos, after nun, bago ka umalis doon, bago sila mag-confirm na okay na, ipapakita ulit nila sa'yo yung mga information mo na i-encode, na-encode nila kung okay na yon. So, kapag okay na siya, i-attach na lang din sa may maliit na machine. Sila lang nakakaalam nun. And then, tatanungin ka nila kung pick up or delivery. So, kung may trabaho ka naman, busy ang schedule mo, ipa-deliver mo na lang. So, ang bayad sa delivery is 150 pesos. So, meron ako nakasabay doon na nagpa-process din ng online booking appointment niya. Malapit lang talaga siya doon sa area, kaso may trabaho siya. Kaya ang ginawa niya, kahit sobrang lapit niya lang, walking distance, pinadeliver niya pa rin kasi nga ayaw niya rin maabala, ayaw niya rin umabsent. So, yun. Kung ikaw naman ay may time ka at marami kang oras, pwede mo naman siyang pick upin para hindi ka makales ka ng 150. Pero kung malayo ka, ipa-deliver mo na lang para mag-antay ka lang ng iyong passport doon sa bahay. Sa delivery naman, meron dong available na cover, which is ganito. 50 pesos lang to. Bumili na kayo doon kasi sayang, para syempre, di ba? Nandun na kayo eh. So, yun. I-scan na nila yung papel mo na ibinigay nung staff sa encoding. Ito yon. Tapos after nun, pag sa delivery yun tapos after nun, ibibigay na nila yung date ng
date kung kailan i-deliver yung passport mo ni LBC. So, ang nakalagay doon sa delivery is tentative or hindi pa sure yun kung sa araw na yun ay madi-deliver or may deliver siya ng 2 to 3 days kasi nga medyo busy si DFA ngayon, medyo nadidelay na konti, maraming pinaproseso kasi hindi lang din naman ikaw yung nagpapaproseso ng passport mo. So yun, magantay-antay ka lang kagaya ng ginawa ko. Sa mismong araw, nakapag-extend pa sila ng 4 days bago nila na i-deliver yun. So, after nun, antay ka lang. Then, after, yata sa akin, 20 days, dumating na. So, ito na nga. Ito na nga yun. So, yung passport ko. So, kapag dumating na, halimbawa, wala ka dun sa bahay. 'Di ba? Busy ka na sa trabaho ka. Ang gawin mo, kung iba yung magre-receive ng passport mo or ng yung passport mo galing DLBC or galing sa DFA, just to make sure lang na mag-iwan ka ng isang valid ID at authorization letter para maibigay nung rider yung passport mo kasi masyado silang maigpit pagdating sa ganyan kasi government transaction kasi yan. Hindi nila ibibigay yung passport mo kapag wala kang ganun. I-share ko rin sa iyo kung magkano ba lahat ng magagastos natin kapag pa-online booking appointment tayo ng passport or kapag gumawa tayo ng passport. So ito. Sa DFA, ang babayaran lang natin doon is 950 para sa lahat ng processing na gagawin natin. So kapag magbabayad na tayo ng ating online booking appointment, magbabayad pa tayo ng 50 pesos para doon sa processing fee. So 1,000. And then kapag nandun na tayo mismo sa DFA, ang babayaran na lang natin doon is kung ipapa-deliver natin, ang bayad doon is 150. So total of 1,150. And kung bibili pa kayo ng cover, kagaya nito, which is 50 pesos, so a total of 1,200. So hindi pa po kasama doon yung pagkain, merienda, or pamasahe. So depende po yung sa lokasyon natin. Kasi ako, ang nagastos ko ng balikan is 200 pesos. And pagkain ko is 100 pesos. So, ang nagastos ko sa pagkuha ko ng passport ko ay a total of 1,500 pesos. So, nakadepende po yan sa location area ninyo kung gaano kalayo yung DFA site na pupuntahan ninyo. At so, ayun. So, alam nyo na kung paano proseso ng passport ngayong August 2024 via online booking appointment. So, ano pang inaantay mo? Kung nandiyan ka lang nakaupo at nakahiga, walang mangyayari. So, kumilos ka na, magpabuka na, at pumunta ka na, magproseso ka na ng passport mo. So, kung ikaw naman ay nakapag-online booking appointment na, pinoproseso mo na, congrats, malapit ka na sa pangarap mo. Kung nagustuhan mo yung ganito mga klase ng video, paki-like and share and paki-comment na rin sa baba kung ano yung mga dapat po natin i-improve or ano pang mga nasasabi nyo regarding sa ginawa natin to. At paki-follow na rin ang page ko. Maraming salamat.